Ako si Lucas Oliveira, isang 32 taong gulang na arkitekto mula sa Rio de Janeiro. Si Sofia, ang kasintahan ko, ay isang interior designer, 30 taong gulang. Marami na kaming napuntahan sa Europa, New York, Dubai, Singapore. Sa bawat lugar na iyon, nararamdaman namin, ito ang modernong mundo. Ngunit ang Pilipinas sa aming isip ay isang bansa kung saan matindi ang traffic, magulo ang street food, maraming lamok, at ang mga tao ay ngumingiti pero mabagal magtrabaho at puno ng gulo sa politika. Pumunta kami sa Maynila dahil mura ang tiket at naisip naming mag-stopover lang ng 2 gabi bago tumuloy sa Paris. Dumating ang eroplano bandang alas 3 ng madaling araw. Antok na antok pa ako, ngunit nang bumukas ang pinto ng eroplano, sinalubong kami ng mainit at maalinsangang hangin. Mula sa unang hakbang, nagsimula ng magbago ang lahat. Ang daanan ng NAA ay mahaba na parang isang tunnel ng hinaharap. Ang sahig na marmol ay makintab na halos ma-reflect ang kisame. Ang puting ilaw ay nagpasigla sa amin. Walang amoy sigarilyo, walang sigawan, walang nagtutulakan. Lahat ay naglalakad ng maayos, tila sinanay. Airport ba ito o 6 na star na hotel? Bulong ni Sofia. Tumawa ako. Maganda lang siguro sa labas, pero tiyak na magulo sa loob parang Rio. Ngunit habang naglalakad kami, lalong naging tahimik. Ang opisyal ng immigration ay ngumiti sa amin at bumati sa malinaw na Ingles, magandang gabi at maligayang pagdating sa Pilipinas. Sana mag-enjoy kayo sa inyong bakasyon. Pagkatapos magsalita, bahagya siyang yumukod sa isang magalang na paraan. Nagkatinginan kami ni Sofia alas 3 ng madaling araw sa 2 estranghero na kararating lang at hindi kami pumila sa immigration. Ang mga maleta namin ay unang lumabas. Sa information counter, may karatula sa Portuges na nakasulat, maligayang, pagdating sa mga Brazilian. Kung kailangan nyo ng tulong, tawagin lang kami. May 20 oras pang emergency number sa ilalim. Nakatayo ako, tulala. Mahinang tumawa si Sofia, Lucas, hindi ito ang mundo na inisip natin. Papunta sa hotel, ang taxi na inbook namin ay isang bagong Toyota Innova. Ang driver ay nakasuot ng malinis na asul na polo at binuksan niya ang pinto sa amin nang nakangiti. May 2 bote ng malamig na tubig at isang malamig na tuwalya na amoy kalamansi na nakahanda sa loob. Mabagal siyang nagtanong sa Ingles, "Pagod po ba kayo?" Nag-play po ako ng OPM para mag-relax kayo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang matataas na skyway ay humahati sa natutulog na lungsod. Ang mga ilaw mula sa mga skyscraper ay nagre-reflect sa ibabaw ng tubig ng Pasig River. Ang lahat ay masyadong tahimik para sa isang lungsod na may 10 milyong populasyon. Bumaling ako kay Sofia at bumulong. Parang napunta tayo sa maling planeta. Tumawa siya at mahinang pinisil ang kamay ko. O kaya, baka napunta tayo sa tamang planeta. Noong gabing iyon, nakatulog ako na may kakaibang pakiramdam. Parang nakatuntong ako sa isang bagong planeta na pamilyar ang lahat ngunit gumagana sa paraang hindi ko maintindihan. Hindi ko pa alam na sa loob lang ng ilang araw, babaguhin ng planetang ito ang aming buhay magpakailanman. Sa unang umaga namin sa Maynila, nagising ako sa tunog nang hindi ko kilalang ibon sa balkonahe ng hotel. Nakapikit pa si Sofia, mahimbing na natutulog. Binuksan ko ang kurtina, ang ginintuang sikat ng araw ay bumaha sa silid. Tumingin ako sa ibaba. Ang EDSA ay nagsisimula nang gumalaw matindi ang traffic, parang isang ilog ng bakal na mabagal umaagos. Diyos ko, mahina akong bulong. Nagising si Sofia, lumapit sa akin at huminga ng malalim. Ito ang kinakatakutan natin, Lucas. Sa tindi ng traffic na ito, may late tayo. Kailangan nating makipagkita sa kliyenteng Filipino na inbook natin mula pa sa Brazil para sa disenyo ng isang luxury condo sa tabi ng Pasig River. Sinabi sa amin ng kliyente na pumunta sa site bandang 9 a.m., alas 8:43 na at kararating lang ng service van ng hotel sa lobby. Ang driver ng van ay isang nasa edad na lalaki na may malapad ng ngiti. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Lucas. Dadalhin ko kayo doon, sigurado yan. Tinaasan ko siya ng kilay. Sa tindi ng traffic na ito, ngumiti siya ng mas malapad. Matindi po, pero alam ko ang shortcut. Umalis ang van sa hotel. Sinubaybayan ko ang oras sa telepono ko
Ang average speed ay mas mababa pa sa 15 km/h. Ang mga tricycle at jeepney ay nagsisingitan na parang kawan ng isda. Ang mga makukulay na jeepney ay umuugong. Ang amoy ng usok ng tambutso ay humalo sa amoy ng almusal at pumasok sa loob ng sasakyan. Nagsimula nang magreklamo si Sofia. Kung sa Rio ito, nag-aaway na tayo. Tumango ako. Ilang beses na kaming nag-away dahil sa traffic. Pero dito, walang nagbubusina, walang sumisigaw, walang nagpapakita ng middle finger. Ang lahat ay tumatanggap lang, ngumingiti sa isa't isa at gumagalaw ng paunti-unti. Pagkalipas ng 20 minuto, wala pa rin kaming mararating. Nagsimula na akong mainis. Malamang galit na ang kliyente. Ngunit ang driver ng van ay mahinang nagpatugtog ng OPM at bumaling, "Ginoong Lucas, makinig lang po kayo sa kanta." May French customer ako noon. Sinabi niya na ang traffic ng Maynila ang nagpaturo sa kanya ng salitang relax sa unang pagkakataon sa buhay niya. Hindi ako matawa pero napangiti ako. At saka nangyari ang pangyayari na nagpatulala sa akin. Isang puting ambulansya ang umilaw ang sirena mula sa likuran. Sa isang iglap, lahat ng sasakyan, nang walang nagmamano o pulis, ay sabay-sabay na tumabi. Ang van namin ay gayon din. Nag-flash ang driver ng hazard light para sa ambulansya. Sa loob ng 10 segundo, lumipad ang ambulansya na parang walang traffic sa kalsada. Nganga ako. Tumungin sa akin si Sofia, malaki ang mata. "Nakita mo, Lucas, traffic sa impyerno, pero maluwag ang puso nila." Sa huli, dumating kami sa site bandang 9:15 AM. Ang kliyente, si Ginoong De La Cruz, ay naghihintay sa harap ng tarpaulin. Sa halip na magalit, yumukod siya at ngumiti ng malapad. "Kumusta, Ginoong Lucas? Huwag na kayong magmadali. Traffic, di ba?" Naiintindihan ko. At inabutan niya kami ng 2 baso ng malamig na kapeng barako. Tumayo ako, humihigop ng malamig, matamis creamy na kape. Tinitingnan ang traffic na mabagal pa ring umaagos sa malayo at parang sinampal ako ng isang banayad na kamay. Totoong matindi ang traffic ng Maynila, ngunit ang puso ng mga tao rito ay mas maluwag pa sa kalawakan. Bumaling ako kay Sofia at bumulong. Kung kalahati lang nito ang mayroon sa Rio, mas magiging maaliwalas ang pamumuhay. Tumango siya at numiti sa unang pagkakataon sa araw na iyon. "Siguro, marami pa tayong matututunan sa planetang ito kaysa sa inaakala natin, Lucas." Noong hapon, nag-lunch kami sa isang restaurant sa tabi ng Pasig River. Dinala kami ng kliyente para kumain ng inihaw na seafood na may sausawan na halos magpaiyak sa akin. Habang kumakain, chinek ni Sofia ang email niya at biglang namutla ang mukha niya. "Lucas, kinansela ang flight natin pa Paris bukas." Kinuha ko ang telepono. Nagpadala ang airline ng abiso na dahil sa overbooking, kailangan nilang i-delay ang flight ng 10 araw o i-refund ang buong halaga. Nalunok ko ang dila ko. Sige, mag-refund tayo at mag-book ng bago. Ngunit nang buksan ko ang booking app, ang bagong presyo ay tumaas ng 3 beses. Ang business class ticket pa Paris mula Maynila sa panahon ng Semana Santa ay sobrang mahal na halos nanganga ako. Tumawa ng mahina ang kliyenteng nakaupo sa tabi namin. "Ayos lang po, Ginoong Lucas. Madalas nangyayari yan. Malapit na ang Holy Week, umuwi ang mga Filipino. Gusto nyo bang magstay muna sandali? May bakanteng unit ako sa kondo na maaari nyo pong tuluyan ng libre. Ituring nyo na lang kayong bisita ko." Nagkatinginan kami ni Sofia. Sa isip ko, naroon pa rin ang babala. Huwag magstay ng matagal, baka magsawa ka. Ngunit sa wallet ko, wala nang sapat na pera para makabili ng bagong tiket. "Sige po," sagot ko nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, lumipat kami sa sample unit ng luxury condo sa tabi ng ilog na hindi pa tapos. Unit sa 38th floor, full view ng Pasig River. Lumulubog ang araw, ang kulay kahel ginto ay nagre-reflect sa tubig. Tumayo si Sofia, naka-crossed ang braso. Na-stuck tayo sa planetang ito. Niyakap ko siya at nakaramdam ng kaba na hindi ko pa naranasan, parang isang bata na naligaw sa amusement park at natuklasang nawawala ang ticket pa uwi. Noong gabing iyon, binuksan ko ang email mula sa partner ko. Subject, Rio Grande Plaza Project. Kinansela ng kliyente ang kontrata. Nabasa ko at biglang lumubog ang puso ko.
Ang luxury condo project na dinisenyo namin sa loob ng halos 2 taon, sabi ng kliyente. Masyado raw matigas ang disenyo, walang buhay, kinansela ang kontrata at iniwan kaming may malaking utang. Pagkatapos magbasa, natigilan si Sofia ng matagal. Lucas, bagsak na tayo. Itinapon ko ang telepono sa sofa, kinakabahan. Ang proyektong ito ang aming pangalan. Kung bumagsak ito, baka magsara ang studio namin. At ang mas malala, halos 1 taon na kaming nag-aaway ni Sofia dahil sa trabahong ito. Lumabas ako sa balkonahe. Ang malamig na hangin mula sa ilog ay humampas. May amoy ng bulaklak at may musika mula sa bangka na dumadaan. Ang mga ilaw mula sa San Agustin Church ay kumikinang sa tubig. Huminga ako ng malalim at mahinang sinabi sa sarili ko, baka hindi masama ang mastak sa planetang ito. Lumabas si Sofia at umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay ko. Ang kalangitan ng Maynila noong gabing iyon ay puno ng mga bituin na hindi namin kailanman nakita sa Rio dahil sa polusyon at gulo. Hindi ko alam na sa loob lang ng ilang araw, ibabato ng planetang ito ang pinakamabigat na aral sa aming buhay at matatagpuan namin ang sagot na matagal na naming hinahanap. Sa unang araw na nagstay kami ng matagal, nagdesisyon kaming mamasyal sa night market malapit sa project site. Sinabi sa amin ng kliyente na kung gusto naming talagang maintindihan ang Maynila, kailangan naming kumain ng street food kahit minsan. Lumabas kami ni Sofia sa kondo bandang 8 p.m. Ang kalye sa harap namin ay puno ng makukulay na kariton, kumikislap na neon lights, at umaalingasaw na amoy ng mantika at usok mula sa kawali. Biglang huminto si Sofia. Lucas, street food talaga ito, mukhang hindi malinis. Itinuro niya ang kariton ng pansit palabok. May 2 langaw na umiikot. Ang sahig ay may mantsa ng mantika. Ang nagtitinda ay nakasuot ng lumang t-shirt, madumi ang kamay. Inamin kong ganoon din ang pakiramdam ko. Sa Rio, iniiwasan namin ang street food dahil 2 beses na kaming na food poison. Kainin lang ba natin ang kwek-kwek, tanong ko. Umiling si Sofia. Babalik na lang tayo at kakain sa 7-Eleven. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na batang babae, mga 10 taong gulang, ang lumapit sa amin. Nakasuot siya ng malinis na puting uniforme ng paaralan, may dalang mainit na supot ng palabok. Kuya, ate, tikman niyo ang palabok namin. Pinakamasarap sa lugar na ito. Inabot niya ang supot, ngumiti ng malapad. Tumingin ako sa nanay niya na nakatayo sa likod ng kariton, isang nasa edad na babae, ngumiti ng nahihiya at yumukod. Lumambot ang puso ko. Inabot ko ang 100 piso. Kinuha ng bata ang pera at tumakbo sa nanay niya. Nakabenta na tayo, ma. Umupo kami sa isang maliit na plastic table sa tabi ng kalye. Binuksan ko ang supot. Ang amoy ng tinapa at chicharon ay umalingaw-ngaw. Ang noodles ay malambot, saktong-sakto ang luto, binalutan ng creamy sauce. Sinubukan ni Sofia ang unang kagat at lumaki ang mata niya. Lucas, mas masarap pa ito kaysa sa Michelin star sa Rio. Sinubukan ko rin. Ang lasa ay matamis at asim, napakasarap na napabuntong hininga ako. Medyo maanghang mula sa sili na idinagdag ng bata. Tahimik kaming kumain at naubos ang palabok sa loob ng 5 minuto. Samantala, lumapit ang nanay ng bata para kumuha ng plato. Nag-Ingles siya ng pahinto-hinto. May leukemia po ang anak ko. Nagtitinda ako ng palabok para makatulong sa pagpapagamot. Yumukod siyang muli, may luha sa mata. Natigilan kami ni Sofia. Bumalik ang batang babae na ngumiti ng malapad kanina, may dalang 1 piraso ng paracetamol. Inabot niya sa nanay niya, tapos ngumiti sa amin na parang walang nangyari. Umiyak si Sofia. Kinuha niya ang wallet niya at inabot ang 1,000 piso sa nanay. Pakiusap, ipagamot niyo po ang anak niyo. Yumukod ang nanay, halos luluhod. Tumayo ako at niyakap ng mahina ang babae. Niyakap niya ako pabalik at bumulong sa Ingles sa tabi ng tenga ko. Thank you, big brother. You make my mom smile today. Bumalik kami sa kondo noong gabing iyon nang hindi nag-uusap ng matagal. Tahimik na umiyak si Sofia sa buong daan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang street food na minamaliit namin ay may lasa ng pag-asa, pagtitiis at pag-ibig ng isang ina. Bumaling ako kay Sofia.
Kung ang kalahati lang ng lasa na ito ang mayroon sa bahay natin, hindi tayo matatakot sa kahirapan. Tumango siya at ngumiti sa gitna ng luha. Nagsisimula na akong maging interesado sa planetang ito, Lucas. Kinabukasan, inimbitahan kami ni Ginoong de la Cruz, ang kliyente, na bisitahin ang San Agustin Church sa loob ng Intramuros. Kung gusto nyo talagang maintindihan ang arkitektura ng Filipino, kailangan nyo pumunta rito, sabi niya, nakangiti. Tumawa ako sa isip ko. Pumunta kami para kumuha ng ideya para sa luxury condo, hindi para mag-tour sa mga lumang simbahan. Ngunit nang huminto ang sasakyan, sa harap ng simbahan, bandang 7 a.m., nga ako. Ang simbahan, na nakatayo ng matatag sa tabi ng pader, ay gawa sa matigas na bato. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa fasad at mga carving, na parang milyon-milyong hiyas na nagkalat ng liwanag. Sa bawat hakbang, lalong nararamdaman ko ang pagiging maliit ko. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko ng mahigpit. Lucas, kailan ito ginawa? Sumagot si Ginoong de la Cruz, noong 1607, sa ilalim ng Spanish era. Mahigit 400 taon na ang lumipas, pero mas maganda pa rin kaysa sa maraming bagong proyekto, di ba? Umakyat ako sa matarik na hagdanan ng bato, hinawakan ang pader na pinalamutian ng mga sinaunang carvings. Nagsimulang manginig ang arkitekto sa loob ko. Ang lahat ng istruktura ay balanse ng kamangha-mangha. Ang bawat kurba, ang bawat proporsyon ay kinakalkula para maging kaisa ng hangin at sikat ng araw. Huminto ako sa ikalawang palapag, tumingin sa ibaba sa Pasig River na mabagal umaagos. Ang bangka ay dumadaan. Ang tanawin sa harap ko ay nagpaiyak sa akin nang hindi ko namamalayan. Sofia, masyadong matigas talaga ang Grand Plaza project natin. Tumango siya. Wala itong buhay. Dinala kami ni Ginoong de la Cruz sa gilid ng simbahan, itinuro ang isang bitak na inayos ng bagong semento. Ang simbahang ito ay nasira ng maraming beses dahil sa lindol, bagyo at gyera, pero hindi kailanman sumuko ang mga Filipino. Inayos namin ito ng paunti-unti, bato sa bato, dahil naniniwala kami na ang tunay na kagandahan ay hindi ang paggawa ng bago at perpekto, kundi ang pagpapanatili sa buhay ng luma para maranasan ng susunod na henerasyon. Tumagos ang salitang iyon sa puso ko. Ang proyekto namin sa Rio ay tinawag na matigas at walang buhay, ngunit dito, ang nabanandaang taong gulang na arkitektura ay mas buhay pa kaysa sa bawat modernong salamin na gusali na itinayo ko. Hinubad ko ang sapatos ko at pumasok sa loob. Malamig ang sahig na marmol sa talampakan ko. Ang amoy ng insenso at bulaklak ay umalingaw-ngaw. Ang malaking altar ay nakatayo sa harap ko. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa katawan ng santo. Lumuhod ako nang hindi ko namamalayan, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa pakiramdam ng isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa sarili ko. Umupo si Sofia sa tabi ko, umiiyak. Lucas, nakalimutan natin na ang tunay na arkitektura ay dapat magpaliit sa tao, sa magandang paraan, hindi ang magpadama ng pagkaapi. Yumuko ako at mahinang nagsalita. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng kasalanan sa propesyon ko. Nagtayo ako ng gusali sa buong buhay ko para hangaan ako ng mga tao, pero dito, ang gusali ang nagtuturo sa akin kung gaano ako kaliit. Nakatayo si Ginoong de la Cruz sa likuran, nakangiti. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Hindi lang ito bansa, kundi ang pinakamahigpit at pinakamabait na guro sa mundo. Tumayo ako, niyakap si Sofia ng mahigpit at tumingin muli sa simbahan na naliligo sa ginintuang liwanag. Ang San Agustin ay hindi lang isang istruktura. Ito ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 2 taon, ang sagot na magliligtas sa propesyon at relasyon namin. Ngunit hindi ko pa alam na ang pinakamabigat na aral ay naghihintay pa sa amin. Kinabukasan, dinala kami ni Ginoong de la Cruz sa actual site ng luxury condo project sa tabi ng Pasig. Ang construction team ay puro Filipino. Nakita ko ang mga bricklayer na nakaupo, umiinom ng tubig sa ilalim ng tarp bandang 9 a.m. Ang ilan ay nagkukuwentuhan, nakangiti. Ang ilan ay nagdarasal sa isang sulok. Ngumiti ako sa loob ko. Mabagal talaga magtrabaho ang mga Filipino. Bumulong si Sofia. Tingnan mo, Lucas. 9 a.m. pa lang nagpapahinga na. Kung sa Rio ito, aabot na sila sa ika-4 na palapag ngayon. Narinig ito ni Ginoong de la Cruz
at tumawa ng mahina. Mabagal kami, tama ba? Pero tingnan natin mamayang 3 p.m. Tanghali, kumain kami ng lunchbox ng magkasama sa ilalim ng lilim. Lahat ng manggagawa ay yumukod bago kumain. Nag-uusap sila sa mahinang boses. Walang nagmamadali, walang sumisigaw ng utos. Nagsimula na akong mainis. Kailan matatapos ang proyektong ito? Ang foreman, si Manong Leo, isang 60 anyos na lalaki, ay ngumiti ng malapad. Matatapos yan, Ginoong Lucas. Pero hindi kami nagmamadali. Pag nagmamadali, hindi masaya ang building. Nagkatinginan kami ni Sofia. 3 p.m. Ang init ay umabot sa 38 degrees Celsius. Akala ko, ubos na ang lakas ng lahat. Ngunit ang nangyari ay nagpatulala sa akin. Lahat ng manggagawa ay sabay-sabay na tumayo, walang umuutos, walang sumisipol. Nagsimula silang magtrabaho muli ng tahimik ngunit mabilis at tumpak na nakakatakot. Ang isa ay nagbubuhat ng bakal, ang isa ay nagbubuhos ng semento, ang isa ay nagme-measure ng level. Ang lahat ay dumadaloy na parang sinasanay ng paulit-ulit. Nilapitan ko si Manong Leo. Bakit 3 p.m. lang kayo nagsisimula magtrabaho ng seryoso? Ngumiti si Manong Leo at sumagot. Masyadong mainit ang katawan ng tao, magkakamali. Nagpapahinga kami pag umaga para lumamig, pag hapon, buo ang trabaho namin. Kaya diretso ang gawa, walang kailangang ayusin. Hindi ko naintindihan hanggang 4 p.m. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hinarap ng ulan ang site na halos walang makita. Ang mga manggagawa sa Rio ay malamang na umuwi. Ngunit dito, lahat ay tumakbo para kumuha ng tarp, tinakpan ang mga materyales, at nagtulungan na ikabit ang scaffolding. Mahinang sumigaw si Manong Leo, dahan-dahan lang, mga anak, huwag magmadali, baka madulas. Pagkalipas ng 10 minuto, ligtas na ang lahat. Umupo sila sa ilalim ng lilim, umiinom ng tubig at nag-uusap, nakangiti. Umuulan pa rin, pero walang nagrereklamo. Tumayo ako sa ulan, tinitingnan ang eksenang iyon at naramdaman kong napakatanga ko. Sa Rio, nagmamadali kaming magtrabaho, pag umaga para makatakas sa init pero hapon pagod na ang lahat. Madalas kaming magkamali, inaayos ng paulit-ulit, nag-aaksaya ng milyon-milyong pera at oras. Dito, tamad sila pag umaga pero nagtatrabaho sila ng handa ang katawan at higit sa lahat, mas pinapahalagahan nila ang isa't isa kaysa sa bilis. Nilapitan ko si Manong Leo at yumukod sa unang pagkakataon sa buhay ko. Manong, naintindihan ko. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang ilang katamaran ay karunungan. Tumawa si Manong Leo ng malakas at mahinang tinapik ang balikat ko. Hindi kami ang pinakamahusay sa mundo, anak, pero alam namin kung paano mabuhay kasama ng kalikasan at kasama ng ibang tao nang may kaligayahan. Ang gusaling ginawa ng may kaligayahan ay mas tatagal kaysa sa ginawa ng may pagmamadali. Noong gabing iyon, umupo kami ni Sofia sa balkonahe ng kondo. Umambon pa rin. Niyakap ko siya at mahinang nagsalita. Sofia, kung dinala natin ang pamamaraang ito pabalik sa Rio, hindi sana bumagsak ang Rio Grande Plaza. Tumango siya, luha sa mata. Masyado tayong nagmadali para sa sarili natin pero nakalimutan natin na ang mga taong nagtatrabaho ay tao rin. Tiningnan ko ang mga ilaw mula sa San Agustin na nagre-reflect sa ulan at naramdaman kong dahan-dahang tinatanggal ng planetang ito ang pader na itinayo ko sa puso ko, bato sa bato. Ngunit ang huling bato ay babagsak sa paraang hindi ko inaasahan. Noong gabing iyon, lumakas ang ulan hanggang sa mag-brown out ang buong proyekto. Umupo kami ni Sofia sa madilim na silid. May ilaw lang ng kandila mula sa kapitbahay sa ibaba. Hindi tumitigil sa pag-vibrate ang telepono ko. Email mula sa partner ko. Subject, crisis. Kinailangan kaming isuin ang kliyente para sa pinsala na aabot sa 12 milyong real. Nabasa ko at nanigas ako. Ang Rio Grande Plaza ay nasuwe dahil sa breach of contract at construction delay. Sabi ng partner ko, kung wala kaming solusyon sa loob ng 72 oras, tapos na ang studio namin. Itinapon ko ang telepono sa sahig. Umupo ako, hawak ang ulo ko. Umiyak si Sofia. Bagsak na tayo, Lucas. Ang lahat ng itinayo natin, nawala na. Tumayo ako, naglakad ng pabalik-balik sa madilim na silid.
Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang bumabagabag sa ulo ko. Kailangan nating bumalik sa Rio bukas, ayusin ang problema. Pero wala pang tiket. Ang natitirang pera sa bank account ay mas mababa pa sa 10,000 real. Napaluhod ako sa sahig, umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. At saka may kumatok sa pinto. Nakatayo si Ginoong De La Cruz sa harap ng pinto, may dalang basket ng pagkain at kandila. Sa likod niya, nakangiti si Manong Leo at ang 4 o 5 manggagawa may payong. Narinig po namin ang iyak mula sa ibaba, kaya umakyat kami. Nganga ako. Mabilis na pinunasan ni Sofia ang luha niya. Pumasok si Ginoong De La Cruz, umupo sa tabi ko nang hindi nagtatanong ng anuman at mahinang nagtanong, ano pong nangyari? Isinalaysay ko ang lahat, umiiyak pa rin. Bumagsak ang proyekto, naswe kami, naubos ang pera, malapit nang magsara ang studio. Pagkatapos kong magsalita, yumuko ako, hindi makatingin sa kahit sino. Tahimik ang silid, tanging ang tunog lang ng ulan. Saka nagsalita si Manong Leo. Nagtayo ako ng bahay para sa anak ko. Pagkatapos magawa, kinabukasan, namatay siya sa isang aksidente. Ang gusaling ginawa ng may pagmamadali, hindi po magtatagal. Tumango ang ibang manggagawa. Binuksan ni Ginoong De La Cruz ang kanyang laptop na basa. Ginoong Lucas, nakita niyo na ang San Agustin, di ba? Bukas ng umaga, dadalhin ko kayo sa taong makakatulong sa inyo. Tumingin ako sa kanya nang hindi naiintindihan. Sino po? Ngumiti siya. Isang arkitekto Filipino na tumulong sa isang proyekto na akala ko ay babagsak din. 3 beses na siyang naswe, pero nanalo siya sa bawat pagkakataon dahil hindi siya nag-aayos ng gusali. Inaayos niya ang puso ng gusali. Noong gabing iyon, kumain kaming magkasama ng Filipino team sa aming silid. Nagbukas sila ng adobo, sinigang, kakanin at beer. Isinalaysay nila ang kanilang mga kwento. Ang isa ay nakulong dahil sa utang. Ang isa ay may anak na may kapansanan. Ngunit lahat sila ay nakangiti pa rin. Itinaas ni Manong Leo ang baso niya ng beer. Sa Pilipinas, may salita kami. Tama na. Tama na ang maging malungkot ng mag-isa. Tama na ang magmadali at kalimutan ang mga nasa paligid natin. Itinaas ko rin ang baso ko. Luha at beer ang magkahalo. Niyakap ako ni Sofia, umiiyak pero nakangiti. Malakas pa rin ang ulan, ngunit ang silid na dating madilim ay naging pinakamainit na lugar sa buhay ko. Kinaumagahan, dinala kami ni Ginoong De La Cruz para makilala si Arkitekto Reyes, isang 68 taong gulang na arkitekto na muntik nang magpakamatay dahil sa pagkasuwe, ngunit bumalik at nagtayo ng pinakamagandang simbahan at proyekto sa bansa. Naghihintay siya sa amin sa isang lumang kubo sa tabi ng Pasig River na may San Agustin sa likuran. Ang unang pangungusap niya ay nagpaluhod sa akin muli. Bumabagsak ang gusali, pero ang tao, bumabangon. Gusto mo bang ayusin ang gusali o ang buhay mo? Umiyak ako. Niyakap ako ni Sofia ng mahigpit. At sa gabing inakala naming gumuho ang lahat, ang grupo ng mga Filipino na ito ay muling nagbigay liwanag sa aming buhay. Noong umagang iyon, umupo kami ni Sofia sa tapat ni Arkitekto Reyes sa lumang kubo. Malamig ang hangin mula sa ilog. Tanging ang tunog lang ng tubig at ang paglipad ng mga tagak. Nagsindi si Arkitekto Reyes ng 3 insenso, itinusok sa isang palayok ng buhangin at tumingin sa akin. Ginoong Lucas, para saan ka nagtatayo ng gusali? Natigilan ako, simpleng tanong, pero hindi ko agad masagot. Para sa reputasyon, para sa pera, para hangaan ako ng mga kliyente. Ngumiti ng bahagya ang arkitekto at itinuro ang San Agustin. Ang simbahan na iyan ay natapos 400 taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung sino ang arkitekto, pero nagpupunta pa rin ang mga tao araw-araw para magdasal dahil nagtayo siya para magbigay, hindi para kumuha. Yumuko ako. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko ng mahigpit. Kumuha ang arkitekto ng isang puting papel at panulat, inilagay sa harap ko. Subukan mo ulit mag-drawing. Ang Rio Grande Plaza, pero sa pagkakataong ito, mag-drawing ka nang hindi iniisip ang sarili mo kahit sandali. Nanginginig ako, hindi ko mahawakan ang panulat. Mahinang inilagay ng arkitekto ang kamay niya sa balikat ko. Sa Pilipinas, may salita kami. Malasakit. Magtayo ng may malasakit, aalagaan ka ng gusali.
Magtayo ng may kasakiman, uubusin ka ng gusali, at isinalaysay niya ang sarili niyang kwento. Nagtayo siya ng isang luxury resort sa Palawan. Sinabi ng kliyente na kailangang matapos bago ang Semana Santa, inutusan niya ang mga manggagawa na magtrabaho ng 16 na oras sa isang araw. Sa huli, gumuho ang scaffolding at 3 manggagawa ang namatay. Nasusya, nilait at muntik nang magbaril sa sarili. Noong gabing iyon, umupo ako rito, itinuro niya ang sahig ng kubo at nagtanong sa akin ang pari, "Para kanino mo ginawa ang gusali?" Hindi ako makasagot. Sinabi niya, "Kung hindi mo masagot, huwag ka nang magtayo." Nakikinig ako, umiiyak. Niyakap ako ni Sofia, nanginginig. Kinuha ng arkitekto ang kanyang lumang telepono, nagpakita ng larawan ng proyekto na ginawa niya pagkatapos, isang paaralan sa isang liblib na lugar, gawa sa lumang kahoy at adobe blocks. May mga batang tumatakbo, nakangiti ng malapad. Ang proyektong ito ay walang award, walang sponsor, pero taon-taon, 40 bata ang nakakapag-aral. Ito ang gusaling pinagmamalaki ko. Lumuhod ako sa harap ng arkitekto. Humihingi po ako ng tawad. Naintindihan ko na. Nagtayo ako ng gusali sa buong buhay ko para hangaan ako ng mga tao, pero hindi ko kailanman tinanong kung magpapasaya ba ang gusaling iyon sa mga taong nasa loob. Itinayo ako ng arkitekto, niyakap ako na parang isang ama. Bumalik ka sa Rio at magtayo ulit, pero sa pagkakataong ito, magtayo ka para sa mga taong mahal mo at sa mga taong nakilala mo. Noong gabing iyon, umupo kami ni Sofia sa tabi ng ilog hanggang hating gabi. Pinunit ko ang lumang blueprint ng Rio Grande Plaza at itinapon sa tubig. At nagsimula akong mag-drawing muli sa papel na ibinigay ng arkitekto. Sa pagkakataong ito, walang matataas na salamin na gusali. May sky gardens lang. Ang ground floor ay bukas para pumasok ang hangin. May espasyo para sa mga bata, para sa matatanda. May malalaking puno na ang ugat ay didikit sa gusali sa lupa. Tiningnan ni Sofia ang blueprint at umiyak. "Lucas, ito ang gusaling dapat nating ginawa noon pa." Niyakap ko siya at tiningnan ang San Agustin na umilaw sa gabi. Ang ginintuang liwanag ay nagre-reflect sa ilog. Mahina akong bumulong, "Salamat sa pagpabagsak sa amin para makapag-umpisa kaming muli ng tama." Ang gabing iyon ang tunay kong muling pagsilang, hindi sa ospital, kundi sa isang lumang kubo, sa tabi ng Pasig River, sa kamay ng mga Filipino na minamaliit ko. Isang taon ang mabilis na lumipas. Natapos na ang proyekto ng Casa Harmony. Sa araw ng pagbubukas, ang kliyenteng dating nagswe sa amin ay umiyak sa Sky Garden. Ang mga bata ay tumatakbo, ang matatandang naka-wheelchair ay nakangiti ng malapad. Tinanong ako ng isang reporter, "Ano po ang inspirasyon ng proyektong ito?" Yumukod ako at sumagot sa Portuges na may halong Filipino, "Pilipinas po," na nagturo sa akin na ang pinakamahusay na gusali ay hindi ang pinakamataas, kundi ang gusaling nagpapadama sa mga tao sa loob na nakikita sila. Pagkatapos noon, nagdesisyon kami ni Sofia na magbukas ng bagong studio sa Maynila na tinawag na Harmony Studio Filipino-Brazilian. Tumatanggap lang kami ng mga proyekto na nagbibigay ng higit sa kinuha mga paaralan sa mga komunidad na masikip, mga resort na nagliligtas sa kagubatan, mga ospital na bukas para sa hangin. Bawat taon, umuuwi kami sa Rio sa loob lang ng 2 buwan at nag-i-stay sa Pilipinas ng 10 buwan. 2 na ang bahay namin ngayon. Ang Rio ang aming ugat, ang Maynila ang aming pakpak. Noong nakaraang taon, nagkaroon kami ng isang maliit na kasal sa San Agustin Church. Si Arkitekto Reyes ang aming witness at si Manong Leo ang aming ninong. Nakasuot si Sofia ng puting Filipiniana at ako naman ay nakasuot ng barong. May mga bisita kaming Filipino at Brazilian. Nangako kami sa harap ng altar at ng Pasig River na gagamitin namin ang natitirang buhay namin sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa ibang tao. Noong gabing iyon, pagkatapos ng party, naglakad kami ni Sofia pabalik sa lumang kubo kung saan kami umiyak noon. Ngayon, inayos na ang kubo, may maliit na plaka na nakasulat. Itinayo ni Lucas at Sofia bilang pag-alala sa araw na kami ay isinilang muli. Niyakap ko si Sofia at tiningnan ang simbahan na maliwanag. "Naaalala mo ba ang araw na napunta tayo sa maling planeta?" Ngumiti siya.
naaalala ko at sobrang saya ko na nagkamali tayo. Yumukod ako sa gitna ng puso ko. Salamat Pilipinas. Salamat NAIA dahil nawala ang ticket namin. Salamat traffic dahil lumuwag ang puso namin. Salamat street food dahil naramdaman namin ang lasa ng pag-asa. Salamat San Agustin dahil nalaman namin na ang kadakilaan ay hindi kailangang maging mataas. Salamat sa lahat ng Filipino na nag-abot ng kamay sa amin nang bagsak kami. At salamat planetang ito na hindi lang bagong planeta kundi ang pangalawang tahanan namin. Kung pagod ka, bagsak o naliligaw ngayon, subukan mong pumunta rito kahit minsan. Pumunta ka sa Pilipinas at matutuklasan mo na minsan ang pagkaligaw ay ang pagdating sa tunay na destinasyon. Mabuhay at salamat sa pagbabasa. Lucas Oliveira, isang arkitekto na dating mapagmataas pero ngayon ay isa lang maliit na tao na masaya.